the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Salamat sa Diyos mga kapatid na sa araw na ito, tayo ngayon ay nandito para luwalhatiin at papurihan ang ating Panginoon. Kung wala po ang Panginoon ay wala rin po tayong kabuluhan. Salamat sa Diyos na bagamat ang ibang mundo ay nagkakagulo, salamat sa ating Panginoon na tayo ngayon ay walang kaguluhan. Amen. Bagamat mayroong mga kriminalidad o mga krimen na nangyayari sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas, pero ang mga anak ng Diyos ay iniingatan ng ating Panginoon. So salamat mga kapatid, at pag-araw ng linggo, hindi lamang ito spare time natin, kundi ito yung best time natin para sa ating Panginoon. Kaya serving God is a sacrifice. Amen. Sacrifice means we are giving to the Lord whatever He wants us. Amen. Ibigay natin sa Panginoon ang gusto ng Diyos. Ibigay natin ang ating buhay, ibigay natin ang ating lakas, ibigin siya ng buong isip, buong puso, buong sarili natin, ihandog natin sa ating Panginoon. At kasama din dyan, kanina binanggit, kung ay meron tayong material possessions, amen, let us support the work of the ministry through finances, and that is honoring God. That is serving God. Amen. Anumang mga bagay na ginagawa natin sa paglilingkod sa ating Panginoon ay maliit na halaga lamang yan sa biyaya at habag ng Diyos na binibigay sa atin. No, there's no amount, mga kapatid, can compensate doon sa biyaya ng ating Panginoon. Praise God. At higit sa lahat, ang pinaka-the best na maibibigay natin sa Diyos, walang iba ang the best na pagsamba din natin sa Kanya. Amen. Yung the best na papuri, mga kapatid ko. Kaya ang mga palakpak na yan ay kinalulugdan yan ng ating Panginoon. Yung mga papuring awit na inaawit natin sa Diyos, kinalulugdan yan ng Panginoon. Purihin ka, Lord, sa umagang ito. Dadako po ang iyong lingkod sa pangangaral ng iyong salita. Ama, please bless your servant as I deliver your word. Panginoon, lahat po ng mga salita na lalabas sa bibig, ipahintulot mo ito, Ama, at basbasan mo ito. Bless the hearers of your word. Touch our hearts, fill our hearts. Lord, strengthen our faith amang banal. Marami pong salamat, Lord. Pinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God. Habang kayo ay nakatayo, let us open our Bible. Amen. 1 Samuel chapter 17, verse 41. Praise the Lord. 1 Samuel chapter 17, verse 41. At dito po natin kukunin sa tulong ng ating Panginoon ang mga salita ng Diyos na magbibigay kalakasan sa atin. Hayaan niyo basahin ako sa New English Translation at dito yata ay King James Version. Sabi dito sa New English Translation, the Philistine kept coming closer to David, with his shield bearer walking in front of him. Verse 42, when the Philistine looked carefully at David, he despised him, for he was only a ruddy and handsome boy. O lahat ng mga handsome, magsabing, ahem. Amen. Kaunti lang. Verse 43, and the Philistine said to David, am I a dog that you are coming after me with sticks? Then the Philistine cursed David by his God. Grabe yung ginawa. 44, the Philistine said to David, come here.
so I can give your flesh to the birds of the sky and the wilds of the animals of the field. So grabe ang pag-aalipusta, mga kapatid, ng Filisteo kay David. Verse 45, but David replied to the Philistine. Take note of this. You are coming with me with sword, spear, and javelin. But I coming against you in the name of the Lord of hosts, the God of Israel's armies whom you have defied. This very day the Lord will deliver you into my hand. I will strike you down and cut off your head. This day I will give your corpses of the Philistines' army to the birds of the sky and the wilds of animals in the land. All the land will realize that Israel has a God. Praise God. Amen. Sinumbatan ni Goliath si David. Ipapakain kita sa mga ibon sa himpapawid at sa mga matatapang at mababangis na hayop sa kagubatan. Binalik ni David, ipapakain din kita sa mga ibon sa mga himpapawid. At ipapakain ko rin ang mga laman mo at ang iyong mga lahi saan doon sa mga hayop sa kagubatan. Amen. Kung ano yung binato ni Goliath, ganun din ang ibinato ni David. But take note, mayroong statement si David dito. The land will realize that there is God in Israel. Amen. And gusto ko rin sabihin ito, ipakita natin sa tao na may totoong Diyos ang mga Pentecostal sa ginubatan. Amen. Pakita natin sa tao. Let the people know that there is a living God in the Pentecostal saints. Verse 47. And all this assembly will know that this is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's, and He will deliver you into our hand. And this assembly shall know that the Lord saved not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Amen. Praise God. Tumingin ka sa iyong katabi at sabihin mo, this is how I fight my battle. Amen. This is how I fight my battle. You may be seated. God bless us all in Jesus' name. Praise God. Alam natin, and very common story, the David and Goliath. Madalas ipangaral, madalas ituro, pero maraming aral na kapupulutan. Amen. And today, I would like to preach entitled, This is How I Fight My Battle. Mga kapatid, to make the story short, si David and Goliath is mismatch. According to Bible, si David ang pinakamaliit sa kaniyang magkakapatid. Kung baga, si Brother June versus, sino bang maliit dito? Ganon. Si Uboy. Ganon sila. Look at what the picture, mga kapatid. Masyadong maliit. Amen. Si Goliath, take note, si Goliath, isa sa pinakamaliit na higante sa kapanahunan niya. Biruin mo, si Goliath, maliit na higante. Amen. Tingnan mo ang itsura ni Goliath. Amen. So, masyadong malaki si Goliath
compared to David. Amen. Maging sa mga magkakapatid, sa mga kapatid ni David, he is also the smallest one. Siya rin yung pinakamali. Kaya mga kapatid ko sa ating Panginoon, lahat ng nakilala kong David ang pangalan, lahat mabababa. Totoo. Lahat ng David na kakilala ko, walang matangkad. Bakit? Sa Bible, si David maliit. Pero bumawi naman sa kagwapuhan. Amen? According sa Bible, maliit pero gwapo. Pero maliban doon, mga kapatid, si David ay masasabi nating small but terrible. Amen. So, dito natin makikita ang battle. Alam niyo po, the contest between David and Goliath is a type of the battle between believer and unbeliever. The battle between Goliath and David is a battle or is a type of battle between the righteous one and the unrighteous one. Between the evil one and the good one. Amen? Between Christians and non-Christians. Katulad ito, mga kapatid, mayroong nag-aalipusta at mayroong inaalipusta. Mayroong inuusig, mayroong nang uusig, mayroong kinakantsawan, mayroong nangangantsaw. Amen. At nararanasan natin marahil ang iba doon. Amen. Nais kong mag-share ng 5 bagay na nakita ko dito nung binasa ko ang 1 Samuel chapter 17. Gusto kong i-share, mga kapatid, 5 lessons na gusto kong ibahagi sa bawat isa sa atin. Number 1, react. Lahat ba kayo may pakiramdam? Amen. Reaction. Lahat tayo mayroong iba't ibang reaction. Kapag ang isang bagay dumating sa ating buhay, it's either our reaction positive or negative. Amen. Halimbawa, may dumating sa iyong 1 million pesos. Pwede, wow! Salamat, dininig ng Panginoon ang aking dalangin. Amen. So, masaya tayo. Pero kung ang dumating problema, kung ang dumating pagsubok, doon makikita kung anong reaction meron tayo. Amen. So, the first thing na lessons na nakita ko dito is reaction. Look at what the reaction of David. Look at what the reaction of King Saul. And look at what the reaction of the armies of Israel. Amen. Mababasa natin 1 Samuel chapter 17 verse 20. Verse 11, mga kapatid. Verse 11. When Saul and all the Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Amen? Nang marinig ni Saul ang hamo ng Filisteo, lahat, mga kapatid, ay natakot. Pati si King Saul ay natakot. Everybody say amen. Verse 24, and all men of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. Diba? Pati yung mga mighty warrior ni King Saul, nang makita si Goliath, natakot din. Diba? Tingnan mo yung labanan ngayon sa Russia and Ukraine. Amen? Grabing tapang ni Zelensky. Amen? Sabi niya, I will stay my boots on the ground. Diba? Ipaglalaban ko ang aking bansa. This is my country. This is my home. This is my land. This is my family. This is where I belong. Sabi ni Zelensky, grabe ang tapang niya. Amen? Sana ganun din si King Saul nung nakita si Goliath.
Amen? Ang Ukraine, maliit na bansa. Ang Russia, malaking bansa, mga kapatid. Amen? So dito, makita natin ang reaction. Nais kong sabihin, ang hamon sa buhay ay nagiging pangit kung hindi maganda ang reaksyon ng Kristiyano. Ulitin ko, nagiging pangit ang hamon sa buhay kung hindi maayos, maganda ang reaksyon natin. Amen? Pangit na nga ang dumating sa buhay, pangit pa ang reaksyon ng tao, mas lalong pangit ang kinalabasan. Mga kapatid, tandaan natin, daigin natin ng masama ng mabuti. Amen? Let us overcome evil with good. So reaction, nang makita ni Saul at ng mga army na malaki ang kanilang kalaban, natakot sila, naduwag sila. Mga kapatid, minsan ang hamon natin sa buhay, malahiganting katulad ng Gulayat. Take note, huwag tayong matakot. Bakit? Sa verse 46 kanina, ipahayag natin na mayroong Diyos tayong pinaglilingkuran. Ipakita natin na mayroong Diyos tayong sinasamba. Yung Diyos nating sinasamba, totoo ito, buhay ito, makapangyarihan ito, at tutulong ito sa panahon ng pangangailangan. Natakot sila. Amen. Minsan maraming Kristiyano pag may problema, natatakot na din. Amen. Tandaan natin, stressed, nai-stress ang tao because of our unbiblical reaction towards circumstances. Unbiblical reaction. Pag may problema ang tao, ano ang ginagawa? Mabote usapan. Sila sa mabuti, usapan. Pare, may problema ako, pare. Anong problema mo, pare? Idaan natin dito, pare. Solve yan. Yes, kinabukasan, dagdag na naman ang problema. Bakit? May utang. Nabitin. Nabitin sa mabuti, usapan. Amen. Praise God. Pero ang Kristiyano, pag may problema, Panginoon, ikaw ang bahala sa problema. Maglilingkod ako, magpupuri ako, aawit ako, sasamba ako, itataas ko ang aking kamay, ihahayag ko ang mga papuri pagsamba. And that is reaction. Amen? Kahit kailan, hindi natatalo ang positibo ng negatibo. Hindi, mga kapatid, na nanalo ang mga negatibo sa positibo. Ipahintulot na dumaan tayo sa mga negatibong buhay. Ako, na-appreciate ko rin minsan ang mga problema. Kasi pag may problema ka, natututo kang magtipid. Pag may problema ka, natututo kang umiwas. Amen? Pag may problema ka, natututo kang mag-fasting. Mag-prayer ng taimtim. Umiyak ng taimtim sa Panginoon. Pero pag walang problema, easy lang. Easy lang. Pero pag may problema, ipahintulot rin ng Panginoon yung tinatawag na storms of life. Ipahintulot yan ng Diyos. Pero tandaan natin, kung pinapahintulot yan ng Diyos, ibig sabihin, may tiwala ang Diyos sa'yo na malalagpasan mo yan, mananatili kang tapat, maglilingkod ka ng tapat. Bakit? 1 Corinthians chapter 10. Hindi tayo binigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. At kung dumating man ang pagsubok, tapat ang Diyos na tayo ay tutulungan upang malagpasan ang pagsubok. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, kung hindi ako nagkakamali. Amen. So, mga kapatid, kung meron man tayong mga kinakaharap na hamon sa buhay, huwag negatibo ang ating reaksyon. Palaging positibo ang ating reaksyon sa bawat pagsubok at hamon ng buhay sa atin. Amen. Nawala ang
tapang ng mga Israelites, ng mga Israelites, nawala yung tapang nila. Amen? Parang napansin ko mga kapatid ko, no, excuse me, wala namang idea ko lang naman ito, idea. Sabi ni Zelensky, sige mag-join ako sa inyo, matapang yung NATO. Pero ano ang sabi ngayon ni Zelensky? Nasaan ang tapang ng NATO? Amen? Pero wala tayong, we are not against the government. Nakita ko lang naman yun mga kapatid. Amen? Kaya kung merong hamon sa inyo, sa buhay ninyo, huwag kayong matakot. Amen? Huwag tayong matakot. Amen? Kung hinahamon tayo ng mga pagsubok at tila hindi natin kayang lagpasan ang pagsubok, merong Diyos na tutulong sa atin. Amen? That is number 1, reaction. We must have a positive reaction in every storms of life. Everybody say amen. Pangalawa mga kapatid, ay yung tinatawag na action. Inuna ko yung reaction bago yung action. Amen. Pangalawa na gusto kong ibahagi ay yung tinatawag na action. Kanina reaction, ngayon action. Sa reaction, si King Saul and yung armies of Philistine, ang kanilang reaction ay, ang kanilang action is fear and impossible. Hindi natin kaya yan. Hindi natin magagawi yan. Hindi natin kaya yan. Pero ang action ni David ay walang iba, faith and possible. Amen? Si Saul and the armies of Philistine, ang reaction nila ay tinatawag na fear and impossible. Pero si David, ang kanyang reaction, kaya ang naging action niya, mga kapatid, ay faith and possible. Verse 28. Tingnan natin, mga kapatid. And Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the man, and Eliab's anger was kindled against David. And he said, Why comest thou down hither, and with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and naughtiness of thine heart, for thou art come that thou mightest see the battle. Verse 33, And Saul said to David, Thou art not able to go to the Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Tingnan mo, yung mga kapatid, nilait si David. Kinantsawan si David. Pero pati si King Saul, hindi sang-ayon na kaya ni David makipaglaban. Amen? Pero ano ang sabi ni David? Verse 34, And David said to Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock, and I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And he, when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Amen? Sabi ni King Saul, hindi mo yan kaya, sapagkat ikaw ay bata pa. At ang iyong kalaban, mandirigma na simula pagkabata. Pero ano ang sabi ni David? Mga kapatid, sabi niya dito, merong leon at oso na kumakain, bumibihag ng aking mga alaga. At ano ang ginagawa ni David? Pinapatay niya iyon. At ang sabi pa ni David, walang pinagkaiba si Goliath sa mga liyong aking pinatay. Verse 37. Grabe ang action ni David, mga kapatid. Amen? Tandaan natin, David was not a soldier, but he volunteered to fight the Philistine. David accepted the challenge.
Mga minamahal, we need to face our fears with faith. Merong mga kinatatakutan tayo, pero harapin natin ang kinatatakutan na merong pananampalataya sa ating Panginoon. Grabe yung action ni David. Kung hindi nyo kayang labanan, ako ang makikipaglaban. Amen. Ba? Sinabi ni David, kung hindi nyo kaya, pues ako kaya. Nang marinig ng kanyang kapatid, uy, hambugiro ka, ang liit-liit mo, hambugiro ka talaga. Uli daw duman. Diba? Bantay duman sa mga baka. Bantay duman. Ha? Pasad-pasad ka man didi. Unong tiyagi mo didi? Ha? Pati si King Saul. Anong kinalaman mo sa labanan? Lahat sila mga kapatid ay takot. Wala silang action na ginagawa. Pero si David, mayroong action na ginagawa. Alam nyo ang nakita ko dito? Si David, mayroong inward preparation. Hindi nakita literal ang pakikipagbaka ni David. Pero meron siyang inward preparation. Prepare siya, mga kapatid, doon sa pastulan. Bakit? Doon sa pastulan, hindi tao ang kanyang kaharap. Walang maayos na kaisipan ang mga hayop doon. Mga mababangis na hayop ang naroroon, mga kapatid. Ang preparation ni David ay higit pa sa preparation ng kanyang mga kapatid. Amen? At nais kong sabihin, ang church is an inward preparation. Bakit? Dito itinuturo yung mga paraan paano tayo magtagumpay sa hamon ng buhay. Dito itinuturo, mga kapatid, hinuhubog tayo ang ating mga puso, hinuhubog na lumakad, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Merong inward preparation tayo para kung dumating man ang mga hamon sa labas, handa na tayong harapin ito. Amen. Merong inward preparation si David na hindi aware ang kanyang mga kapatid, hindi rin aware ang kanyang mga magulang kung ano ang nangyayari kay David doon sa parang. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari kay David doon, mga kapatid, sa pastulan. Ang alam lang nila, si David nagpapakain, si David nagbabantay ng mga alagang hayop. Ganon din sa atin. Kaya hindi tayo maintindihan ng ibang tao. Kasi ang alam lang nila, pumupunta tayo sa simbahan, pumapalakpak, umaawit, nagpupuri, uwi naman sa bahay, pagkalinggo, balik naman sa simbahan. Yun lang din ang alam nila. Pero hindi nila alam, dito pinapalakas tayo. Dito, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng sandata. Dito nahuhubog tayo. Amen. Merong inward preparation dito sa loob. Kaya paglabas natin, pumasok tayo na ang bigat ng kalooban. Paglabas natin, matapang na uli tayo. Bakit? Inihanda muli tayo, mga kapatid. Amen. Sino ba sa inyo dito pumasok sa simbahan, problemado, lungkot na lungkot? Nung umawit na blessed, umiyak sa presensya ng Panginoon, at pagdating sa preaching, mas lalong na blessed. Pagdating sa altar calling, mas lalong na blessed. Tapos paglabas, ang lungkot pa din. Meron bang ganon? Kung meron mang ganon, huwag ka na magsimba. Bakit? Kapagod-pagod mo lang. Pero maraming pagkakataon sa buhay natin na parang ayaw na natin magsimba, pero pinilit nating dumalo. At nung nandito tayo sa simbahan, na-bless tayo ng presensya ng ating Panginoon. Paglabas natin, ang saya natin, ang gaan ng kalooban natin. Di ba naranasan natin ang ganon? Amen. Bakit? Sapagkat dito sa simbahan, inihahanda ang ating kalooban. Diba? Tinuturo sa atin na magpatawad. Tinuturo sa atin na magtiis. Tinuturo sa atin maging maunawain. Tinuturo sa atin magtimpi, maging magalang, maging mabuti sa lahat ng tao. Tinuturo yan dito sa atin. Bakit? Pagdating mo sa labas, nandiyan na si Marites.
Diyan na. Uy, punta lang naman sila sa Trabisya. Alam ko nang nangyayari sa Trabisya. Uupo, tatayo, papalakpak. Uupo, tatayo, papalakpak. Uupo, tatayo. Punta sa harapan, may ibibigay na sobre. Uupo na naman, makikinig, papalakpak. Tapos mamaya, iiyak-iyak. Diba? Ganun ang ginagawa sa Trabisya. Diba? Pero hindi nila alam, inihahanda ang ating kalooban, mga kapatid, para pag dumating man ang iba't ibang hamon sa buhay. Amen! Ganito tayo. Kaya ang tawag niyan kay David, inward preparation. Pero, yung kanyang mga kapatid, walang ganun, mga kapatid. Wala. Kaya nung dumating ang hamon, duwag, takot. Pero sa mga Kristiyano, amen, sa mga taga-ginubatan, mga palaban tayo. Bakit? Hinubog na tayo dito sa loob. At higit sa lahat, alam natin, the battle is not ours, but is of the Lord. Everybody say amen. Alam natin, mayroong motto tayo, mga kapatid, na thy will be done. Pangatlo na gusto kong ibahagi sa bawat isa sa atin ay yung tinatawag na the battle. The battle. Amen? Ang labanan. Lahat tayo may kalaban. At ang ating kalaban, ayon sa banal na kasulatan, Ephesians 6:12, ang ating pakikipaglaban hindi sa laman at dugo, hindi sa pisikal, kundi sa espiritual. For we wrestle not against flesh and blood, but against authorities, against powers, against the world rulers of this dark night, against the spirit of evil in the heavens. Yan ang ating pakikipaglaban. Amen? Ba? Grabe ngayon yung nangyayari sa Ukraine. Pati yung mga babae, gumagawa sila ng mga weapons. Amen? Ba? Huwag na tayong sumali doon. Ba? Ang ating pakikipaglaban, hindi sa pisikal. Ang ating pakikipaglaban, mga kapatid, emotion. Kailangan pag lumaban tayo, yung emotion natin matatag. Amen? Kapag ginagawan ka ng mali, kailangan ang emotion mo matatag na still kahit ginagawan ka ng mali, masaya ka pa rin ang pakikitungo sa kanila. The battle. Amen? At tandaan natin, anytime we will face a problem bigger than us, and it will look like facing our giants. The story is memorable lesson on God's faithfulness. Even in the most seemingly impossible situation, God is the one who saves, not by the sword of the spear, but by His power. His words proclaim in the gospel, by the Spirit who fills each one of us, just as He filled David. Kaya sabi ni Nehemiah, not by power, not by might, but by the Spirit of God. Amen. And pang-apat na gusto kong ibahagi sa atin ay yung tinatawag na weapon. Mga kapatid, spiritual battle needs spiritual weapon. Physical battle needs physical weapon. Amen. Hindi mo gamitan ng in Jesus' name yung kolektor na pupunta sa bahay nyo. Ba? Merong magbibigay ng bill sa kurente at ang sabihin mo, in Jesus' name, lumayas ka. Hindi pwede yan. Amen? Pupunta na yung Shopee, Lazada, tapos wala kang pambayad, sabi mo, in Jesus' name, lumayas ka. Ha? Satan, I cast you in the name of Jesus. Tapos ang sinasabihan mo, yung kolektor ng cable. Ang sabi sa'yo, ma'am, yung bill nyo po, at ang sabihin mo, i-rebuke mo. Mga kapatid, waipik yan. At pagtatawanan ka dyan. Amen? Pero, kung merong inaalihan ng masamang espiritu, o merong may sakit karamdaman,
ipanalangin sa pangalan ni Jesus. Walang imposible sa Diyos, naggagaling yan at palayain niya ng Panginoon. Amen. So dito, mayroong tinatawag na weapon. Ephesians. Sa book of Ephesians chapter 6 verse 13. Meron dito mga kapatid, binabanggit, right weapon for every battle. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, na gayon makalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay magtatagal pa rin kayong nakatayo. Ano ang sabi diyan? Put on the whole armor of God, that ye may able to stand against the wiles of the devil. Amen. Kailangan may weapon tayo. Kaya verse 14 hanggang 17, diyan binanggit anong klasing mga sandata ang kailangan nating isuot. Amen ba? Binanggit na diyan mga kapatid. And lastly, gusto kong sabihin, pang-5 lessons, meron tayong Diyos. Reaction, action, battle, weapon, and lastly, we have God. Meron tayong Diyos, mga kapatid. Amen ba? Lahat ng may Diyos sa kanyang puso, pumalakpak sa Panginoon. Praise God. 1 Samuel chapter 16, verse 6 to 13. Doon natin makikita kung paano, mga kapatid, pumili ang Panginoon ng hari. Amen. Doon natin makikita kung paano inanoint ng Panginoon, ng prophet ng Panginoon, si David. Now, go back to the titled, This is How I Fight My Battle. Paano ba tayo makipaglaban? Ang preaching ko, This is How I Fight My Battle. Paano tayo makipaglaban? Number 1, prayer and fasting. Amen. Prayer and fasting. Hindi recorded sa Bible na bago nakipaglaban si David, nag-pray siya. Pero ako naniwala, nung si David papunta na doon sa battlefield, palapit kay Goliath, nagsasabi na, Panginoon, patayin mo ang hindi tuling higanting ito. Panginoon, ipapakain ko ang laman na ito sa mga hayop sa parang, patayin mo ito. Ako naniniwala, nakipaglaban si David sa pananalangin. Amen. Binivisualize ko lang, mga kapatid. Pinipicture out ko lang kung ano yung senaryo. Amen. Katulad na sinabi ko sa inyo, si David may inward preparation. Kaya nung siya ay pumupunta or papunta pa lang doon sa labanan, ako naniniwala, nananalangin si David sa puso at isip. Maging nung sinuot niya, mga kapatid ko, yung armor na ni King Saul, sabi niya, King Saul, hindi ito kasya sa akin, baka ito pang ikamatay ko, alisin ko na lang ito. Amen. Ano ang sinabi ni King Saul? Ano ang gagamitin mo? Ito, King Saul, tirador. Kaya nga nung lumapit siya kay Goliath, sabi ni Goliath, ako ba'y aso para lastikuhin mo para itaboy? Diba? Karamihan baga ng lastiko pang tabuyan. Amen. Pero mga kapatid, si David, ako naniniwala, nananalangin si David. At nung naging hari si David, ang sabi ng Bible, 7 times David praised the Lord. Praise the Lord. Kaya tayo, how we fight our battles, number 1, by prayer and fasting. Matthew chapter 17, verse 21, howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Mga kapatid, we wrestle not against flesh and blood,
but we wrestle through prayers. Amen? Ang ating pakikipagbaka, panalangin. Pero akong nabasa, ang taong nakaluhod, kailanman hindi matatag. Ang taong nakaluhod, kailanman hindi matutumba. Ang taong nakaluhod, kailanman palaging magtatagumpay. Ba? Walang nadadaig sa taong nakaluhod. Kaya the way we fight our battles is through prayers. Walang imposible, mga kapatid, sa panalangin. Lahat nagagawa ng panalangin. Hindi man agad ibigay ng Diyos ang panahon. Hindi man agad ipagkaloob ang kasagutan. Pero isang araw, may resulta ang pananalangin natin. Isang araw, magbubunga ang prayers po natin. Ba? Ito ang dahilan kung bakit may prayer meeting. Diba? Kailangan nating dumalo ng prayer meeting. Pastor, nagpipray naman ako sa bahay. Kailangan mag-pray ka sa bahay. At kung may pagkakataon pa, dumalo ka ng prayer meeting. Bakit? The more na we have prayers, the more, parang ticket lang yan. The more entry, the more chances of winning. Ganon din sa prayer. The more prayers, the more chances of victory. The more chances of winning. Bakit? Iba ang nagagawa ng prayers. Naaabot nito ang hindi mo pa naaabot. Natitibag nito ang hindi mo kayang tibagin. Amen. Napapalambot nito ang hindi kayang palambutin ng tao. And that is prayer. Lalo na kung sabayan pa ng pag-aayuno. Amen. Kaya tingnan mo sa Matthew chapter 17, yung mga alagad, hindi nila mapalayas yung demonyo. Amen. Sa pangalan ni Pedro, sa pangalan ni Mateo, hindi talaga lumayas, mga kapatid. Ano ang sabi ng Panginoon? Oy, lumayas ka. Ikaw na masamang espiritu, lumayas ka. Sinabi ng mga alagad, Lord, paano nangyari yun? Ano ang sagot ng Panginoon? Nangyayari ito sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Mga kapatid ko, kahit magaling kang preacher, magaling kang mangangaral, magaling kang song leader, magaling kang musicians, magaling kang mang-aawit, kung walang prayer and fasting, hindi ka po magtatagumpay. Amen? Hindi po yan sa galing, mga kapatid. Ito po ay pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Hesukristo. The way we fight our battles is by our faith. Ephesians chapter 6 verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Dito nakita ko, kahit anong mangyari, kung ipaglalaban mo ang pananampalataya mo, hindi ka talaga bibitaw sa Panginoon. Ano ang sabi dyan sa verse 16? Above all, take the shield of faith. Pag ang pananampalataya natin ay hindi natin bibitawan, hindi tayo mawawala sa paglilingkod. Anong klaseng pananampalataya yan? Manampalataya tayo na mayroon lamang isang Diyos na dapat paglingkuran ang tao. At yung Diyos na yon, ang pangalan, Jesus Christ, na dapat alaya ng papurit pagsamba ng ating buhay. Mga kapatid, kung ang pananampalataya ng tao na mayroon lamang isang Diyos na walang iba si Jesucristo, kailanman hindi po yan madadala ng ibang katuruang mayroong dalawang Diyos, mayroong Diyos na iba, higit kay Kristo. Bakit? Ang pananampalataya niya sa Kristo lamang ang isang Diyos. Huwag tayong madala, mga kapatid ko, sa ibang mga pananampalataya na salungat sa pananampalataya na itinuturo ng banal na kasulatan. Amen. Huwag tayong madala sa ibang mga katuruan na nagtuturo, mga kapatid ko, na iba ang pangalan ng Diyos. Huwag tayong madala dyan. Bakit? Isang patunay na lang ganito. Nung nanalangin ka, sinagot ka ng Panginoon. Nung nanalangin ka sa pangalan ni Jesucristo, pinagbigyan ka ng ating Panginoon. Ngayon, kung meron mang mga ibang turo,
pangangaral na salungat sa aral ng mga apostol. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag pakinggan at sumpain ang mga ganong mga ngaral. Amen. The way we fight our battles is by our faith to God. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, take the shield of faith. Amen. Ang pananampalataya natin, we believe that there is only one God and His name is Jesus. We believe in repentance and water baptism in Jesus' name for the remissions of sin. We believe in the speaking of tongues. Amen. We believe in the baptism of the Holy Ghost with the initial evidence of speaking in other tongues. We believe in the workings of miracles. We believe, mga kapatid, in heaven and earth. We believe the eternal punishment. Pinaniniwalaan natin yun. Kung merong nagtuturo na wala ng impyerno, wes, masasabi ko, sila yung mga taong unang itapon sa impyerno. Nakita ko sa Facebook, by the authority vested to me by the Truth Church, I declare you husband and husband. Amen. Mga kapatid, walang Kristiyanong nagdi-declare husband and husband. Ang dinideclare ayon sa Bible and even in the law of the Philippines, husband and wife. Kaya nagpapasalamat ako sa Congress, hindi ipinasa ang same-sex marriage. I give praise and credit to them. Why? Kailangan manatili ang sanctity of marriage. Bakit? From the beginning, nilikha ng Diyos, babae at lalaki lamang. Mga kapatid, ngayon, ang sabi ng mga tao, hindi ko naman kasalanan kasi pastor na ipinanganak akong ganito. Yes, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang babae sapagkat babae ka talaga. Hindi mo kasalanan ipinanganak ka ng lalaki sapagkat lalaki ka talaga. Kasalanan ng dyablo yan na dinaya ang kaisipan at puso ng mga tao. Amen. Meron ngayong mga doktrina na nagsilabasan, mga kapatid. Merong mga katuruan na wala ng pastor na kailangang mamuno sa iglesia. Kung wala ng pastor, paano na yan? Amen ba? Amen. Kaya panghawakan natin ang ating pananampalataya. Mga kapatid, ako mismo magsabi, ang pananampalataya na meron tayo, ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, kapiling ang Panginoon. Ito ang magdadala sa atin. Hindi man ako ang pastor o hindi man ang aking ama ang pastor, basta yung pananampalataya na namulatan nyo, huwag nyo nang ipagpalit sa iba. Amen. And this is how we fight our battles. Amen. We need to hold our faith. We need to contend for our faith. Sabi ni Jude, ipaglaban natin ang pananampalatayang minsan na nating nahawakan. And lastly, the way we fight our battles is by the Word of God. Amen. Kung meron kang salita ng Diyos, kung sa panahon na malungkot ka, mayroong salita ang Diyos na nagsasabi, come unto me, all ye that weary and heavy laden, heavy burden. Ang burden, maraming aspeto yan. Marahil malungkot ka kasi hindi ka nakapasa. Marahil malungkot ka kasi yung crush mo, crush din ng iba. Yung crush mo, may crush na iba. Sa mga kabataan, kaya malungkot ka kasi yung pinapanalangin mo, hindi sinagot ng Diyos. Mga kapatid, kung nalulungkot ka kasi hindi sinagot, mga kapatid, ang prayers mo, mababaw yan. Huwag kang malungkot. Actually, magpasalamat ka na hindi sinagot ng Diyos yung prayers mo kasi hindi maganda ang prayers mo. Ganun lang yun. Tama ba? Kung hindi sinagot ng Diyos yung prayers mo kasi gusto ng Diyos na mas best ang ibigay niya sa iyo. Kaya huwag kang malungkot, ma-excite ka. Thank you, Lord. Hindi mo sinagot kasi mas may magandang regalo ka pala sa akin. Amen.
Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nag-aaway kami ng aking mag-asawa kasi every time na magnunood ako sa YouTube, tinitingnan ko sa sakyan. Sabi ko, bilhin na natin ito, 100,000 lang. Sabi niya, ayaw ko niyan, luma. Sabi ko, sige na, okay na to, 100,000. Tapos, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kahit lumang sasakyan, proud na ako niyan. Feeling kong puging-pugi na ako niyan. Amen. Hindi talaga ipinagkaloob ng Panginoon. May nagpautang na sa akin, taga Legazpi, Sir, kunin mo na to. Ibigay ko na ito sa'yo kasi gusto ko talagang magpalit ng sasakyan. Bagong-bagong sasakyan. Ikaw na magpatuloy. Cash na ito, nabayaran ko na ito. Bigyan mo na lang ako buwan-buwan ng ganito. Wala ng interest. Gusto ko lang talaga madispat sa ito. Sabi ko, ito na. Sinabi ko yung asawa ko, ito na. Ito na talaga. Ibigay na to ng Panginoon. Ito na talaga, mga... Sabi niya, hindi. Amen. Mga kapatid, ano ang relevance nito sa Word of God? Amen. Jeremiah 29:11. Kung may prayers tayo, God answers our prayers more than what we expect. Bakit? Sinabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, For I know the thoughts I think towards you, not thoughts of evil, but thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Amen. Ibig sabihin ng expected end, merong magandang kinalalabasan. Kaya, ang Word of God, kapag ginamit natin ito sa pang-araw-araw nating buhay, magtatagumpay tayo mga kapatid. Amen? Bigyan ko kayo ng example. Balikan ko yung kwento. Sabi ko, ito na. Pugi na ako nito. Kahit karag-karag ito. Pero mga kapatid, higit pa pala ang ibinigay doon ng ating Panginoon. At dahil higit pa ang ibinigay ng ating Panginoon, mas lalong naging pugi tuloy. Amen. This is how we fight our battles by means of Word of God. Amen. Ang sabi ng sanglibutan ay, patayin mo na yan. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Mahalin mo ang iyong kaaway. Sabi ng sanglibutan, isumpa mo yan. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Bless them that persecute you. Ang hirap gawin yan. Pero kapag ginawa natin what's written in the Bible, if we apply what's written in the Bible, mga minamahal, hindi po tayo magkakamali dyan. At natitiyak ko, magtatagumpay tayo. This is we fight our battles by prayer, by contending to our faith, and by the Word of God. Sometimes, troubles look like Goliath, and God allows it for you to find the David within you. Mga minamahal, tila malaki ang problema, pero mas malaki ang Diyos na pinaglilingkuran. And this is how I fight my battles. Marahil, iba ang problema niyo sa problema ko. Pero we have the same weapon. We have the same, mga kapatid, tools. We have the same machineries. We have the same equipments. Amen? Marahil iba-iba ang ating mga pinagdadaanan, but we have the same gods. Isa lang ang Diyos natin, parehas ang Diyos natin. Iba-iba ang ating pinagdadaanan, but we have the same faith. Praise God. Masaya maglingkod sa Panginoon. Praise God. Tayo po tayong lahat. This is how I fight my battle. Praise God. Masaya ba kayo na kayo ay naging Kristiyano? Diba? Masaya ba kayo mga kapatid na nakilala nyo ang Panginoon? Masaya ba kayo na ang Panginoon pinaramdam niya ang kanyang presensya sa iyo? Masaya ba kayo mga kapatid na every time na magpupunta mo ang pag-ibig ng Panginoon? Masaya ka ba na every time na sasambahin mo siya, damang-dama mo ang pag-ibig ng Panginoon?
Praise God. This is how we fight our battles. Praise the Lord. This is how we fight our battles. Praise God. Hallelujah. Pwede ba lumapit tayo dito sa harap? I feel the presence of God in the midst of us. Praise the name of the Lord. Ganito tayo makipaglaban. Ganito tayo makipagbaka. Hindi sa pisikalan, kundi para sa Panginoon. This is how we fight our battles. I feel the presence of God here in this place. Pwede ba taas natin mga kamay po natin sa Panginoon? Pwede ba ang ipikit natin ang ating mga mata? Ikaw at ako may hamon ng buhay. Ikaw at ako ay may pagsubok na pinagdadaanan. Ikaw at ako ay may mga kakaharaping mga suliranin sa buhay. But the way we fight those circumstances or storms of life is through God. Lord, tapos na akong mangaral. Tapos na po akong ibahagi ang iyong mga salita. God, salamat po, ginamit mo akong instrumento para ibahagi ang iyong kalooban, ang mensahe mo. Salamat, ginamit mo ako maging daluyan ng espiritual na mensahe. Lord, conform your words. Fill us with your presence. Touch our hearts. Speak to us, Lord. I give you glory, I give you honor, I give you praise. In Jesus' name. Sige mga kapatid, magpuri tayo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Purihin ka, sige, sige, purihin natin ang Diyos. Ganito tayo lumaban. At alam natin, magtatagumpay tayo sa bawat hamon ng buhay. There's no weapon forms against us. Walang magtatagumpay sa'yo kung kasama mo ang Panginoon. If God be for us, who can be against us? Greater is He that is in you than he that is in the world. Sige, habang nakataas ang iyong kamay, iparating ko sa Panginoon ang mga papuri pagsamba. The fruit of the lips, give Him thanks. The fruit of the lips, give Him praise. Let us exalt the name of the Lord. Let us exalt His name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, people of God. We are in the winning side. We have victory in Jesus' name. We are victorious in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. This is how I fight my battles. This is how I fight my problems. This is how I fight my troubles. This is how I fight my difficulties. This is how I fight my trial. This is how I fight the storms of life. This is how I fight the challenges of life. The weapon may be formed, but it will prosper. When the darkness falls, Sige, narito ang presensya ng Panginoon. Narito ang presensya ng Panginoon. Sige mga bata, pinupuspos kayo ng presensya ng Panginoon. Sige ha, magpuri sa Panginoon. Sige mga nanay, ng Panginoon. Sige mga kabataan, magpuri sa Diyos. Sige, sabihin mo lang, hallelujah. I worship you, Jesus. I will worship you. Sabihin mo, I love you, Jesus.
Jesus. I love you, Jesus. Paglilingkuran kita. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. For the battle belongs to you, This is Lord. how we fight our battles. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Hallelujah! For the Hallelujah! battle belongs to you, Lord. No weapon formed against you that will succeed. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Oh, I love you, Jesus! I love you, Jesus! Sige, magpakapuspos tayo, mga kapatid. Magpakapuspos tayo ngayong umaga. Victory. For the battle belongs Oh, to you, hallelujah! Lord. Sige, damihin natin ang presensya ng Panginoon. Damay natin ang presensya ng Panginoon. Sige. For the battle Mananagumpay tayo sa pangalan ng Panginoon. So I'm gonna see a victory. Mananagumpay tayo sa pangalan ng Panginoon. For the battle belongs to you, Lord. So I'm gonna see a victory. Oh, I'm hallelujah! gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Glory! Glory! Hallelujah! A victory. Oh, hallelujah! Hallelujah! Sige, mga kapatid. Nararamdaman ko may kinakausap ang Panginoon dito. Sige, papuri lang sa Panginoon. Nangungusap ang Diyos. Nangungusap. Nangungusap ang Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Hallelujah! 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 Mahal tayo ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Magtatagumpay. Magtatagumpay ka. You will succeed. You will succeed. Magtatagumpay ka. Hallelujah! 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 Magtatagumpay tayo. Magtatagumpay tayo sa Panginoon. Magtatagumpay tayo sa Panginoon. Oh, magtatagumpay tayo sa Diyos. Victory belongs to Him. Magtatagumpay tayo sa Panginoon. Magtatagumpay tayo kasama ang Panginoon. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Praise This shall Jesus. fight my battles. This shall Praise fight my Jesus. I battles. love you, Jesus. This shall fight my battles. This shall Hallelujah. This how fight my battle. This how fight my battles. This how fight my battles. This is how I. This is how fight my battles. This is how fight my battles. This is how fight Glory, my glory. battles. Hallelujah. This is how Glory, I glory. fight my battles. Glory. This is how fight my battles. My battles. This is how fight my Praise battles. Jesus. This is how I. Praise Jesus. This is how fight my battles. This is how fight my battles. Praise God. This is how Praise fight God. my Praise God. battles. Praise This is God. how I. This is how fight my battles. This is how fight my battles. This is how Praise fight my Jesus. battles. This is how Magtatagumpay tayo sa This Panginoon. is how fight my battles. Magtatagumpay tayo This is sa how fight Diyos. my battles. This is how fight my battles. This is how Hallelujah. This is how fight my battles.
This is how I fight my battles. Hallelujah. This is how I fight my battles. This is how I Oh, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Praise God. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. I'm gonna see a victory. I'm gonna Thank you, see Lord, a for your word. victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Praise the name of Jesus. Praise the Sige, the Spirit of the Lord is moving. May mga gusto pang kausapin ang Panginoon. Sige, makipag-usap lang tayo sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sikit yan ataya, sikit. Sige mga kapatid, magpuri lang sa Panginoon. We need to listen to the message of the Lord. God is moving. God is manifesting. Hatayata sikita. Sige, magpuri lang sa Panginoon. Hatayati sitiro tolosoto. Kacara sikita. Sakarakata. Oh, Jesus Christ, speak to your people. Speak to your people, Lord. Speak to your people. Speak, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. What a message from the Lord. All of you will prosper. All of you will have a victory. What a message from the Lord. Oh, because of Jesus. It's because of Jesus. This is oh, Jesus. Mga kapatid, kinonform ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Hallelujah! I'm gonna see a victory. I'm gonna see a Praise victory. Jesus! For the battle belongs to you, Lord. Glory to Jesus! I'm gonna Thank you, see Lord. a victory. I'm gonna see a victory. Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Belongs to you, Lord. Thank you, Lord! Hallelujah! I'm Hallelujah! gonna see a victory. Thank you, For Jesus! the battle belongs Thank you, to Jesus. Lord. Thank you, Jesus!
Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Mga kapatid, God is alive. He is true to His word. And He is true to His people. Kinonform ng Diyos. Kung may problema kang pinagdadaanan, magtatagumpay ka. Yan ngayon. The Lord confirmed His word by His presence. And the Lord declares a clear message sa puso natin, sa bawat isa sa atin. Panghawakan natin ang pananampalataya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done by His blood. He has saved me by His power. He has saved Your Lord sa iyo ang kapurihan. to God be the glory for the things He has done. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hey, thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na presensya. Salamat, Lord, pinalakas mo kami. Salamat, Lord, tinuruan mo kami at pinalahanan. At salamat, kami, kasama ka namin at kami manatiling maglingkod sa iyo. Tulungan mo kami palagi, Ama, at salamat sa panibagong kalakasang espiritual na aming purihin ka sa araw na ito at patuloy pupurihin habang kami buhay ang araw na ipagkakalubos sa amin. Panginoon, patuloy mo pong ingatan ang iyong mga anak, patuloy mo pong gabayan ang iyong mga anak, ilayo sa lahat ng uri ng hindi magagandang bagay, mga anumang uri ng kamakan ay iiwas po ang iyong mga anak. Panginoon, pagpalain niyo po ang sources of income, mga hanap buhay, ibibless mo. Ang mga estudyante na ibibless mo sila. Ang mga naghahanap buhay, ibibless mo, Lord. God, yung mga nanonood sa live streaming, ibibless nyo din sila. Thank you, Lord, for blessing us today. We give you glory, we give you honor, we give you praises. We love you. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Mga kapatid, gusto ko kausapin yung mga leaders, mga church officials and leaders. So, habang magla-lunch tayo, dito tayo sa harap, kakausapin ko kayo.